So, yung topic ko, ang purpose nito para malaman nila ba't ko ba pinapatayo yung babae dito. Okay? So, unang-una, what makes you a message believer? What makes you an end-time message? Kaya pag tinanong kayo, ano yung basis para sabihin na kayo ay end-time believer? Progress. Ang katuwiran nila, Quotation. you need to follow the prophet. You need to follow the end-time message sa huling panahon na to. And I beg to disagree kasi hindi ka, kung i-label mo yung sarili mo as end-time believer, pero hindi ka open-minded dun sa ibang mga bagay. Like what? Sa traditionalist, sa end-time, ang traditional belief, ang babae, hindi yan pwede tumayo o mag-share. Okay. Tama yun. As far as the Bible is concerned, ito yung tanong. Tama naman, hindi sila pwedeng mag-preach sa Sunday. Okay? Hindi talaga sila pwede. Hindi ko rin yan inaaraw. Anong ginagawa ko? Pinagtitestimony natin sila. Makinig kayo kasi para alam niyo yung punto, parang tumbong. Pinagsishare natin ng mga babae para hindi mag-preach, para hindi sila taga-timpla ng kape o nasa likod lang. Yes. Brother Jem, sa na-notice mo, nasaan ang mga babae pagka ministers meeting? Nasa likod. Anong ginagawa? Nag-aasikaso ng pagkain. Pagkatapos, nasa likod lang. Then, anong pinag-usapan? Whether it is good or bad, chismis. Oh. Hindi natin alam kung ano pinag-usapan nila. So, hindi rin tayo nag-judge doon. Oh. But they are disregarded. Kasi nga, mga pastors naman yan. Okay. Ang tanong ko, sa panahon ng Panginoon Jesus, dito na tayo sa as far as the Bible is concerned, nasaan ang mga babae pag si Jesus nangangaral? Anong sabi ng Panginoon? Marta, umupo ka nga dito. Masyado kang busy. Teka, kakain tayo, Lord eh. Ano gagawin natin? Hindi tayo kakain. Teka, huwag mo munang unahin yan. Mabuti pa si Maria, nandito siya. Ano ibig sabihin? Nakikinig siya. Sinasamantala niya na nandito ako. Okay. Anong nangyari? That's traditional ethics. Masasabi ko, ang tawag ko dyan ay dogma. Ang tawag ko dyan, dogma in kids, like the denominations. So, ang end-time message circle, mayroong dogma. Halimbawa, yung babae hindi pwedeng makihalog dito. Bakit? Kung asawa ng mga pastors yan, hindi sila pwedeng makihalubino. Bakit? Anong iniisip nila? Pwedeng mahulog? Akala mo ba, kung ang pinag-uusapan ay maturity, dapat mature enough? Diba? Hindi na pinag-uusapan dito kung mahuhulog o hindi. Ang pinag-uusapan na dito, bakit ayaw makipag-share? Para saan? What? Maguguluhan? Masyashare ng mali? End-time circle yun. Okay, let's go back to the original apostolic setup. Nasaan ang mga babae ng si Kristo ay nangangaral? Kahalubilo nila. Walang pili. Walang pili yun. Nung nasa Pentecost sila, babae, lalaki magkasama. Hindi natin tinatanggihan na maganda din. May lalaki, separate, babae, separate. As the denomination. Yung mga nag-aangkin, alam niyo na yun kung sino yun. Okay din yun. Yung setup na maayos, na nandito yung mga babae, nandito yung mga lalaki. Formalized. Hindi tayo against yan. Pero ano yung against tayo? Yung bawal yung makisalamuha.
pagiging pangit. Kung maturity ang pinag-usap, nakikinig kayo? Hindi ka dapat dyan tumingin. Okay, punta na tayo dun sa babaeng tumayo sa pulpit. Saan nakalagay sa Bible? Ito sagutin nila. Na sinabi, bawal tumayo ang babae sa pulpito. Saan nakalagay? Wala nang nasa. Search nyo nga sa cellphone nyo. Wala. Talata, na bawal ang babae tumayo sa harapan ng pulpito. First Timothy. I-post nyo to pagka pinost ko to, i-share nyo. At sabi dito, Okay? Saan yung mababasa sa Biblia kung Bible ang pinag-uusapan? Na bawal tayuan ang pulpito ng isang babae. wala pastor. Wala po. Wala. Wala. O sino may gawa niyan? Ang may gawa niyan, yung mga pastor na Dogma. dogma. Gumagawa ng dogma. Okay, punta naman tayo doon sa kabilang side. Alam natin na ang babae bawal mamuno. Amen. Okay. So yan yung malinaw na inuutos ni Pablo. Check nyo. 1 Timothy chapter 2. Hanapin na. Sige, pakibuksan. Chapter 2. Pero ngayon, pwede sa panahon natin yung mamunong babae. Ito nga, in some instances, bakit ayaw nilang aminin na pinayagan ng Diyos ng babae mamuno? Magbigay kayo ng halimbawa, sino namuno? Hindi, yun yung yung presidente na. Sa Bible tayo, Bible. Sino? Yung Bible character. Kaya nga, Priscilla. Si Deborah. Sino ba si Deborah? Si Deborah ay isang prophetess. Pinayagan ba ng Diyos? Yes. Ang katuwiran nila, under fallen condition. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, pwede ba? Pwede. Si Deborah. Ang tanong, namuno ba? Yes. Namuno. Okay. So, dito, kung Bible ang pinag-uusapan, kung ang pinag-uusapan ay biblical based, medyo mauugali yan. Okay, let's move. Old Testament ko na. Okay, punta tayo sa Yung chapter 2. si Ana. Si Ana, kilala niyo si Ana? Prophetessa din. Si Ana ay isang prophetess din. Pakibasa mga prophetess yan. Pakihanap yung salitang Deborah, tapos hanapin nyo. Hukom yan, judge yan. Hukom. Babae, hukom ng Israel. Lahat ng lalaki bagsak. Judges 4:4. Okay, pakibasa. Lakasan. And Deborah, a prophetess, the wife of Sa imay. Si Deborah na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel. Biruin mo, naghukom! Kaya nga, hindi pwedeng sabihin yung hukom mali at hindi sa Diyos. Tanong ko lang sabihin. Huwag mo pag-cellphone. Hukom pinag-uusapan. Bagsak na yan. Yung hukom ay biblical at ano yun, naghukom sa Israel. Hindi yan naghukom dun sa nag-judge yan. Tandaan nyo, ang hukom message ay hindi paghuhusga sa destinasyon ng tao eternal. Ang judgment or ang hukom ministry message ay paghuhukom saan? Milya. Sa Milya. present life mo. Hindi ka pwede, never hinusgahan kung ano yung destinasyon mo. Kasi walang makakapagsabi dito na ito ligtas, ito hindi. Kahit pa to nagkakasala, kahit pa to hindi nagkakasala, hindi mo pwedeng sabihin itong nagkakasala, hindi na to ligtas. At yung hindi nagkakasala, ligtas. Tama? Hindi mo yan pwedeng sabihin na gano'n. Kasi pwede magkabaligtad dyan eh. Amen. Ngayon, hindi ka nagkakamali. Susunod, nagkakamali ka na. Yung nagkakamali, susunod, magsisikap siya hindi magkamali. So, yung punta tayo doon sa iyo, si Ana. Si Ana. Luke chapter 1 natin. Pakihanap niyo yung Ana. Salitang anak, prophetessa. Hana, pwedeng Hana. Hana yan. Prophetessa. Prophetess din. Ito, judge siya. Namuno talaga si Deborah. Punta tayo kay
Ana. Sino ba si Ana? Propetisa. Ang tanong, ano ba yung pagiging propetisa? Ayan. Alam mo, ito yung problema ng end time. Pagka may nabasa silang prophetess, ang ibig sabihin daw niya, nakakakita lang ng mga bisyo. Saan na? Hanapin mo kung doon dinescribe pa kung nakakakita lang ng mga bisyo niya. Ha? Ang ibig sabihin ng prophet, ano ba yung prophet? Seer. Siya yung nakakakita ng mga bagay na hinaharap. Ay, punta tayo dun sa prophetess. Ngayon, pinalitan mo na ibig sabihin ng propeta. Ito, prophetess. So, may double standard. So, ang mga pastor ngayon, gumagawa ng panibagong sige, hanapin mo ka. Prophetess Miriam. Exodus 15:20, and Miriam the prophetess, the sister of Aaron. Tingnan mo. Prophetessa si Miriam. Oh, ang tanong. Galit ba ang Diyos dyan? Hindi. Kinakasihan pa ang ginagamit ng Diyos. Okay, punta na tayo sa present. Sino ang babae na nagturo sa lalaki? Priscilla. Oh, hanapin niyo. Romans chapter ano yan? Priscilla. Hanapin niyo si Aquila at Priscilla. Mag-asawa yun. Hindi yan masyadong sikat sa Bible, pero sila ay sikat na katuwang ni Pablo. Pakibasa mo yung Ana, And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. Prophetessa. Ang problema, yung meaning na nila ng prophetessa, iba na. Pag prophet, iba. Pag prophetessa, iba. Ano pagkakaiba nun? Babae na lang. Babae lalaki, pares the same prophet. Tapos binago yung pag babae prophet, binabago. Pag lalaki, mataas. Ay, nila naman sa pastor, gender equality. Diba? Parang yung gender, nagka-problema sila. Pero hindi natin sinasabi na ang babae pwede nang umuno dun sa lalaki. Tandaan natin, may pagkakataon hindi sila pantay. May pagkakataong pantay sila, may pagkakataong hindi sila pantay. Level by level. Okay, pag pinag-uusapan ng Word of God, pantay-pantay. Sabi ni Pablo, walang babae. Hanapin niyo ngayon. No man, no woman. No, ano to? No... No Jew nor Gentiles. Walang puwera. Walang pastor. Walang members. Romans chapter 11 natin. Tandaan niyo to ha. Walang pastor na mataas. Walang member na bababa. Pantay yan. Hindi yan pwedeng sabihin. Kaya, napakaraming pastor ngayon, ayaw nilang mahigitan sila ng members. Alam niyo kung bakit? Bababa yung ano? Tinuturuan mo ko? Ako lang yung nagturo sa'yo. Mababa yung dollar account. Tinuturuan lang kita, tapos ngayon, ganyan ka na sa akin. Sinusuway mo na. Sinusuway mo lang, tingin mo pantay na tayo. Pero hindi mo natin alam, ang gusto ni Kristo, magkaroon talaga ng ano, yung pare-parehas, pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Basahin niyo, Ephesians chapter 4, verse 11, kasi iba yan. Doon sa taas. Ay, hindi, nandun ang ano. Verse 5 muna. Ephesians 4:5. Sige, pakihanap. Sister Ann, bukas. Huwag mong patulungin yan, sis. Hindi, pangarapin mo dito. Bibi na naman. Harap dito. Harap. Bibi na naman. Dito tayo, harap. Harap. Dito, tumingin kay Papa. Mag-open ang Bible. Ephesians chapter 4, verse 5. Sige, basa. Tayo may isang Diyos. Tingnan mo. Isang pananampalataya. Sige, lakas. Verse 5. Okay. Tayo'y may isang Panginoon. Okay. Isang pananampalataya. Sabi. At isang bautismo. Bautismo. Isang Diyos. At Isang Diyos. nating lahat. Nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Higit sa lahat. Kumikilos sa lahat. Sa lahat. At nananatili sa lahat. Tanong, kumikilos sa lahat daw eh. Sa pastor lang kikilos.
Unfair, no? Teka, kami lang ang kinikilusan ng Diyos. Kayo, kung hindi kami mag-ano dyan, member lang kayo. Wala kayong magagawa. Mali eh. So, ang Diyos, kikilos din sa lahat, hindi lang doon sa pastor. Kaya, ang dapat, yung mga young people, dapat inaayos nila yung sarili nila. Hindi nagpupuyat. Pagdating ng umaga, puyat, tulog. Oo. Kailangan iayos mo yung sarili mo. Paano ka magiging kapantay nung pastor kung hindi mo ayos yung sarili mo? Ano bang sabi doon? Hindi daw dapat hamakin ang kabataan ninyo. Kundi maging huwaran. Saan? Sa pananampalataya, pananalita, yan. Kalinisan. Dapat malinis daw. Bakit talaga yun? Malinis. Meron. O, pakihanap. Kailangan pala malinis eh. 4:12. Okay, pakibasa. 1 Timothy 4:12. Masasagin kayo dyan, ha? Ang kabataan. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, bagkos, Uliran. maging uliran sa mga mananampalataya. Na ano? Saan? Pakibasa inyo. Huwag mong hayaang hamakin ka dinuman dahil Oo. sa iyong kabataan. Dahil bata ka pa. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga Sikapin mo maging halimbawa. Paano yung halimbawa? sa iyong pagsasalita, Sa pagsasalita, pag-ugali, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis at napamumuhay. malinis, naliligo lagi. Naliligo ba lagi? Bible yan, ha? Malinis na pamumuhay. Kasama na lahat doon. Yung time management mo. Kasama doon. Auto-organize mo. Diba? Hindi bilang kabataan, gusto ng Diyos, maging huwaran ka para lahat ng Diyos kikilos, hindi lang kikilos doon sa may edad. Pwede bang maging fivefold yung mga kabataan? Pwede. May tanong ako, sinong bata ang ginamit ng Diyos sa Bible? Jeremiah. Sino pa? Si Samuel. Sino pa? Timothy. Sino pa? Kristo. Oh, syempre, si Cristo. Kabataan. Nag-iisa ka ng Diyos. Anong ginawa niya ng kabataan niya? Sige nga. Inanak niya po, training. Si Titus, ganyan yan. Si Titus kasi young people din yan eh. Kasunod ni Timothy yan, magkaano sila. Pag-aralan niyo yung New Testament, hanapin niyo kung ano yung, ito yung search ko, i-assignment ko sa inyo. Aralin niyo sino yung mga ginamit ng Diyos sa New Testament. Aside from Paul. Siyempre si Peter, si Samson, bata pa din, ano? Si Silas. Si Christ. Si Christ, siyempre, si Christ talagang ginamit yan. Pero ano ginawa ni Cristo ng bata? Nag-training. May mababasa? Saan ko ba? Sige, kasama. Wala kang mababasa. Meron na ba sa pastor? Wala kang mababasa. Pero sure ako, ang ginawa ni Cristo, kung ano din yung ginawa ng mga Nagturo siya eh. nagturo si Cristo. Oo. Tama, nagturo siya doon sa mga saserdote. Pero ano pa yung ginawa niya? Nangulit din sa magulang. Siguro. Nangulit din, nagtakbo-takbo din, tapos nagpasaway din. Oo, Ano yung ginawa ni Cristo? Namulit tayo, namulit. Nangulit din. Hindi niya gagawin yan. Alam mo bakit? Pasaway si Kristo. Sa mga ano pasaway? Pasaway siya. Hindi siya pasaway. Namang problema si Maria. Hindi yan ang problema dahil nangulit. Nag-alala lang yung mga magulang. Kaya nga, Wala. Tanda mo ito, hindi yan ever yan na gano'n. Bakit? Lahat ng mga Hudyo, ng mga batang ganyan. Ang ulit ko, mayroon niyang recital every day. Pag hindi nila kabisado yung Torah, paluin sila. Ano kaya gawin natin? Pag hindi ka masyado ng Yung Bible, no? Pag hindi nakabisado yung buong Bible, no? Pambira. Simulan niya din. Hindi, pati verses, ha? Pati verse. Pati verses. Pati nakasulat. Pati nakasulat. Pati nakasulat. Bar mitzvah, nag-start yan by 13 hanggang pataas. So hanggang 30 years old siya, nagpa-bar mitzvah si Kristo. Kaya nga, bakit si Kristo laging gustong pumunta ng sinagoga? Kasi tinuruan
ng magulang. Magulang. Every day, o every week, pumupunta sila sa sinagoga. Sinagoga. O sabi nga ni Maria, bakit ko pinag-alala kami ng magulang nyo? Hindi mo ba alam, babae? O sabi niya, hindi mo ba alam na yun yung dapat mong gawin? Si Maria, ini-spoiled yung anak. Wala naman Hindi mo walang respeto. Ini-spoiled masyado niya si Kristo. Hindi niya lang, teka, yung gusto ng ama sa akin. Teka, pinangungunahan mo yung kalooban mo. Nandun ang Alam ni Maria na hindi niya tunay na anak si Kristo. Diba? So balik tayo doon sa babaeng tumatayo. Ulitin natin. Ano ang bawal sa Bible? Mamuno. mamuno. Walang direktang bawal Mas kulit siya. tumayo sa harap ng pulpito. Punta tayo dun sa north to preach what? Ito yung tanong. Tuwing magpipreach ba, kailangan may pulpito? Hindi naman. So, hindi pwedeng, pag may nabasa ka sa Bible ng preach, ibig sabihin nun, lagi may pulpito. Si Kristo ba may pulpito nung nag-preach? O dala-dala ni Kristo, teka, dalahin niyo yung pulpito ko Mag-preach ako dun sa may tabi dagat. Panahon na, di pa uso yan eh. Hindi talaga siya, kasi ito ay man-made lamang. Eh tanong, pag may pulpito dyan, walang tao dyan, banal ba yan? Hindi. Sino nagpapabanal sa pulpit? Yung Magsasalita. taong nagsasalita. Lalo na kung siya ginagalit ng Diyos. Okay. So, alin ang mas gusto ng mga taong yan? Yung magmarites yung mga babae sa likod? O mag-preach sa harap? O mag-share? Yung preaching kasi, let's categorize preaching. Akala nila, yung salitang sharing, Ay, preaching. oo, ito yung problema. Actually, pare-parehas lang ito eh. Yung salitang sharing, testify, ano pa? Preaching. Evangelize, ano pa isa? Teaching, yan. Sharing, teaching, teach, preach. Pag i-check nyo ito lahat dun sa concordance, may one common denominator lahat ito. Halimbawa, when you testify, you share. When you testify, you preach. When you testify, you evangelize. Siya, sasalita ako. Di ba? Oh, let's go to, when you share, you testify. Yes. Nauunawa niyo? Yes. Pag nagsishare ka nung natutunan mo, nung napakinggan mo, narinig mo, Nagtetestimony. tinitestimony mo na yun. Sharing. So may common denominator pagdating dun sa fivefold. Apostles, prophet, evangelists, pastors, teachers. So lahat ng yun, pwede. Nagtuturo. Diba? Pagka nagsishare ka, nagtuturo ka rin. Amen. In some point in time, nagtuturo ka rin. Kasi sinishare mo sa kanila, ibig sabihin mo, Nagtuturo. you teach. Tinuturo mo kung ano yung natutunan mo din, yung sinare din sa'yo. Halimbawa, yung mga pastor, pag sila ay nagpipreach, nagsishare ba sila? Yes. Naku naman, close-minded. Kailangan pag sharing lang. Pag preaching lang. Ang bridge ano yan eh. Diba? Malawak yun. Yung preaching, sharing, testifying, evangelizing. Ano pa? Marami yun eh. Yung apat na yung lima. Mga synonymous word na. Diba? So, matagal ko na naaral yan. When you share, you testify, you preach, you teach, you evangelize. Isa pang halimbawa na ang babae ay nag-preach. Alam niyo ba yan? Sila po sila. Tinuruan, nag-teach. Yan teach. Ito naman nag-evangelize. Ay, babae yung Yung babae sa balon. Naalala niyo yung babae sa balon? Si Kristo ay kausap. Sabi ni Kristo, kung alam mo lang sana na itong kausap mo ay kayang magbigay sa'yo ng tubig na hindi ka nakuha. At sabi ng babae, bigyan mo ako niyan, Panginoon. Tapos, nung nakausap niya yung mga disciple, Lord, kumain ka. Gusto mo ba kumain? Ang sagot ng Panginoon, hindi na ako nagugutom. Kumain na ako. Ha? Teka, hindi pa naman namin ni COVID kasi umalis sila para bumili ng pagkain. Hindi ko pa naman nabibigyan ng pagkain. Sabi niya, my main is to do the will of God. Diba? Then sabi niya doon sa babae, bumalik ka doon, isama mo ang iyong asawa. Ang tanong, bakit kailangan niya sabihin ni Kristo yun? Papunta na sa hukom mismo yun.
yung sa family na. So, ang kaligtasan, hindi lang doon sa babae. Kailangan kasama yung asawa niya. Then, nung tinawag niya yung asawa niya, anong sinabi ng babae? Di sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, oo, tama ka, kasi meron kang 5 kinakasama. Sabi ng babae, ikaw nga yung anak mo, ikaw nga yung Kristo na inatay namin. Anong ginawa ng babae? Pinapunta ni Kristo doon sa mga kamag-anak. Anong ginawa ng babae? Nag-share. Alam mo ba kung ilan yung bumalik? Marami silang bumalik para makinig kay Kristo. Anong ginawa ng babae? Nag-share. Nag-testify. Ano pa? Nag-teach din. Bakit? When you share, you teach. Tinuro niya, si Kristo nandun. Sinasabi niya, hindi na ako mauuhaw. Yung salita pala na kanyang ginagawa, yung kanyang pagkain pala, yun yung kanyang gagawin yung kalooban na kami. Okay, ito yung tanong ito. Dyan sa inyo, Pastor, alam ko magawa na bakit pinatatayo mo yung mga young people na babae? Bakit? Discretion yun ni Pastor. And I do believe, hindi ang Diyos magagalit kasi hindi nila ino-overpower ako. Amen. Amen. Praise the Lord. At naniniwala ko, lahat ng tumayo dito, nagpapasakop sa akin. Amen. So as long as nagpapasakop ang babae sa lalaki, pwede silang tumayo dito sa harapan. Amen. Basahin natin doon sa 1 Timothy. 1 Timothy 2:11 to Pakibasa, Patrick, nakasan mo. 11. Pakibasa. Bakit na yung Pakilakas. Then magpipray na tayo. Kakantay. Babae mag-aaral na tumahimik na may buong Pabigyan. Ang babae, Ang babae mag-aaral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Ang tanong, bakit pinatatahimik? Hindi maganda yung wala pagbukas. Hindi, contextual Bakit pinatatahimik? Kasi meron sariling unawa, sariling diskarte ang mga babae. Ay, diretso mo sa ito. Hindi pa pinag-uusapan dyan yung pagtayo ng pulpito. Walang pinag-uusapan dyan sa pulpit. Walang pinag-uusapan dyan. Oy, nakikinig kayo sa video. Walang pinag-uusapan dyan preaching. O, diretso. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Okay, sabi dyan, hindi ko pinahihintulotang magturo. Tanong, pinag-uusapan pa ni Pablo dyan yung preaching sa church? Hindi. At bakit sinabi niya bawal magturo? Magturo mamuno sa lalaki. Yun. Ang linaw niyan Magdikta. Magturo, mamuno. Yan yung ano dyan. Bakit? Yun ba talaga ang konteksto? Basahin mo sa diretso. Dahil Hindi ba yun? 13 lang. Sapagkat si Sapagkat Adam si Adam ay siyang unang nilalang sa kasi Eva. yun palang dahilan. Kasi yung pinag-uusapan pala, yung nangyari sa Eden, hindi preaching sa church. 14, diretso mo. At si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalasal. Yun ang dahilan. Bawal sila magturo na mag-overpower sa lalaki. Yun ang bawal. Hindi bawal magturo ng salita ng Diyos. ang bawal. Ang bawal, yung babae mas magaling pa sa lalaki pagdating sa pamumuno. Kailangan pasakop. Dinidiktahan pa. Yan ang gawin natin, ha? Hindi pa pwede yan. Bawal yan sa Diyos. Bawal yan sa Bible. Ekis yan. Malaki, ekis. Tara akong siguro. Ano yung pwede? Mag-share ka, magturo ka ng Word of God. Para sa lahat yan.
Dapat lahat yan gumagawa. Okay, so, sige, basahin mo. Sabi, ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may So, may kinalaman yung pagtuturo daw, bawal daw magturo ang babae na ano? Anderin yung lalaki. Yan yung eksakto. Hindi pwede. So, sige. Palapakan natin pa yung baliguro. Bilahan nyo na lang ng ano, tinapay yung mga bata. Okay? Tapos tayo, pagka-pagin natin, tayo, diretso na tayo, doon lang tayo kain sa labas. Okay, patay na.